Ang paglapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian? Mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag kinilaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ng bahay ng isang taong malakas, malibang gabusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit, ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus, sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga kapatid at aking ina." Sa Ebanghelyo, nakita natin kung paanong hindi nauunawaan si Jesus ng kanyang pamilya na nag-iisip na siya ay wala sa kanyang sarili, at ang mga eskriba na inakusahan siya na sinasapian ni Beelzebul, ang Panginoon ng masasamang espiritu. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, ang lumalait sa banal na espiritu ay hindi nagkakamit ng kapatawaran kailanman. Sa halip, mananagot sa isang kasalanang walang hanggan. Walang hangganan ang awa ng Diyos. Subalit, ang sadyang tumatanggi ng awa ng Diyos sa bisa ng pagsisisi ay tumatanggi sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan at sa kaligtasan dulot ng Espiritu Santo. At gayong uring katigasan ay naghahatid sa parusang walang hanggan at sa walang katapusang kapahamakan. Sa bintang kay Jesus ng mga eskriba na sa pamamagitan ni Beelzebul, napapalayas niya ang masamang espiritu. Kahit nakita nilang pawang kabutihan lamang ang ginagawa ni Jesus, ay malinaw na direktang pagtanggi na makita ang pagkilos ng Diyos na nasa gitna nila at hindi pagkilala sa Diyos bilang siya lamang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan at ng buhay.
Sa ating mundo ngayon, napawang unti-unting nasasanay na umaasa sa sariling kakayanan at paniniwalang sa sariling pagsisikap. Nakakamtan ang mga bagay na mayroon tayo. Hindi na kinikilala ang Diyos na bukal ng lahat. Maaaring nagkakaroon din tayo ng pagkakasala sa hindi pagkilala sa pagkilos at probidensya ng Diyos. Maraming pagsasanga ng kasalanan ang pagtanggi sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Nagiging maramot tayo, matigas ang puso at walang awa. Naghahangad ng labis-labis at nawawala ng pakialam sa iba. Muli tayong inaayayahan na maging sensitibo sa mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sa mga biyayang ating nakakamtan na nagmula sa Diyos Ama na may likha ng lahat. Paano nga ba natin makikita na ang Diyos mismo ang tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan at ang tanging hangad lang niya sa atin ay ang ating ikabubuti at kagaganap bilang taong kanyang minamahal? Una, sa pag-amin sa sarili na wala tayong magagawa kung walang tulong ang Diyos sapagkat Siya lamang ang pinagmumula ng lahat at wala siyang hinangad na makasasama sa atin. Ikalawa, maniwala tayong hindi tayo iniiwan ng Diyos sapagkat sumasa atin ang Espiritu Santo na magtuturo sa atin ng landas ng katotohanan. Ngunit kailangan nating maging bukas sa pagkilos ng Espiritu Santo. At ang ikatlo, maniwala at magtiwala na walang hindi gagawin ng Diyos para sa ating kaligtasan at ikabubuti. Nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay para sa kaligtasan nating lahat.